Ito bali ang aanihin. Ito ang nakita natin dito. Kapag ka po malawak yung inaani, maganda rin po yung kita. Ayun, shoutout guys, muli, welcome sa aking YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Bali ngayong araw po kasi, unang gamit po ng ating harvester, yung bago po natin, yung Yanmar. So susubukan po natin, kanina naikarga na po. Tapos puntahan natin dito sa malapit sa may ilog. Although hindi naman po ganun kalawak, pero at least po matesting makita po natin. So puntahan po natin. Pero siyempre po bago yun, siyempre po paalala si Kuya Julay. Baka sakaling meron na po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos yung ating pong Facebook page, paki-follow din po yun, Julay Paunil 2.0. Pwede po nating i-like, tapos po pwede nating i-follow. Pwede rin pong i-share. So maraming salamat po sa inyo. So antabay lang po ano. So malapit na po tayo dun sa pupuntahan po natin. Ayan, mukhang nag-start na. Mukhang pumunta na dyan sa may ano. So makikita natin yan ano. Ito po yung aanihin. So titingnan natin ang performance. So medyo malayo. Hindi natin masyadong makita no. Pero ayan, titingnan natin ang pasada niyan. Kung gaano siya ganda. Ayun no, maanilagat yung dinaanan. Antayin natin. Ano, okay man? So ayan po, ito bali ang aanihin. Ito ang nakita natin dito. Bali nauna ito. Ang alam ko mahigit 3 hektarya to. Kaso nga lang yung nauna, mga mahigit kalahating hektarya. So tamang tama, dito muna natin iti-testing itong bagong harvester natin. So ganito po yung mga katugang, mga kababayan po natin. Dito po sa may amin, kapag meron tayong equipment, po pwede pong parentahan. Dahil po yung inaani po dito, hindi po ito sa amin. So madalas naman po dito sa amin yan nagre-renta. So ang ano naman po dito, ang areglo naman po ng rentahan, bali 10% po. Kung sakasakali po makakaani ng 100, yung 10 sa ano po, sa may-ari ng harvester. Tapos yung para sa operator, sa pang-crudo, sa amin na rin po 'yon. Kapag ka po malawak yung inaani, maganda rin po yung kita. Pero kung maliit lang po siya, medyo hindi masyado. Kasi yung pagta-travel pa lang po, gumagastos ng crudo at kung ano bang expenses.
Pero kapag pumalawak, kamukha nito na medyo okay na po yan. Yung, dalawa, tatlong hektarya. Mas mabilis siya sa obserbasyon ko kumpara doon sa unang unit namin. Mas mabilis ito. Ayun, parang tuloy yung tirada. Nilalagad nyo lang yung talo yan. So yung ganitong negosyo ho mga katugang, mga kababayan natin, okay naman po ito. Basta meron tayong customer, merong market kumbaga. Dito naman po, kaya kinuha ko itong bagong unit, itong operator natin, marami siyang contact. Siguro ho mga after 2 weeks, pupunta na po kami sa bandang Albay, sa bandang Pulangi. Dati niya pong hawak yan, ilang taon na. So ito na po ang gagamitin, itong bagong harvester natin. Tapos yung isa naman po, kapag ho marami doon, pwedeng i-back up doon. Tapos kapag meron naman po dito sa malapit sa amin, yun naman po ang nakababa dito sa may lugar namin, yung kubota natin. So ito po yung isa sa pinagkukunan natin ng panggastos dito po, dahil siyempre ho, dito sa probinsya medyo magastos din po. Marami tayong mini-maintain dito. Tapos wala na rin po tayong masyadong sahod galing po sa ibang bansa. Kaya kailangan mag-invest tayo ng kung ano po pwede. So kamukha nito, itong sa harvester, isa po ito sa naisip po natin na pwedeng pagkakitaan din. Medyo nga lang po mga kapital po talaga. Maganda rin po yung palaw eh. Tingnan natin, maganda rin po. So ito po, pagpalagay natin mga higit kalahating hektarya itong hinog na. Ano po ito? Hindi po aabutin ng 2 oras to. Ganyan kabilis oh. Ito pong isang pilapil, ilang minuto pa lang oh, halos kalahati na. Ayan. So ang sistema niyan dito ilalaglag para yung maghahakot malapit na dito sa kalsada. Ito yung kalsada oh. Lima na. Nakalimang sako na kaagad. Siguro kaya makasampu dito sa isang pilapil. Ayun pa, pang-anim na yon. Siguro higit yan, mga 12 siguro itong unang pilapil. 10 hanggang 12. Sayang, medyo mainit lang. So ito maganda kasi tabing kalsada lang, kaya hindi tayo nahirapan. Sinakay lang natin dito sa trailer. Tapos nandito tayo. Madali mo lang siya. So ayan, lumipat doon sa kabilang pilapil. Although meron pang konting natira yata dyan. May naka na, may higit 10 na yata yan. 11 na or 12. Yan, doon naman sa kabila. Ayan o, mabilis talaga siya, nakita nyo? Bilis. Although yung pag-harvest, kanya-kanyang diskarte yan. Kung saan po komportable yung operator, yung driver, diskarte niya yan. So kamukha niyan, tinutumbok niya muna yung straight, tinitira niya yung medyo yung parang pinakasiruho o kaya alanganing size. So babalikan niya ito mamaya para yung maramihan hindi masira yung yung pasada niya. Yan pala ang discarding ng operator.
malapit na. So dito binabagsak sa dulo dito. So kumbaga diskarte rin yan. Kung saan malapit yung paghahakutan, doon nila ibabagsak yung ano, yung palay. So diba? So magandang diskarte yan. Yan. Bali nandito tayo sa tabing ilog. Ito yung madalas yung nakikita sa vlog natin. Ito yung kamalig namin pagka may mga gamit na ilalagay. So dyan namin ang iwan. Ito yung rotavator natin. Hinila yung trailer kanina. Yan na yan. So itong ilog tingnan natin kasi masyado nang mababaw. So sobrang init talaga ngayon. Kasi ngayon higit isang buwan na hindi umuulan. Kaya yung tanim namin dun sa ano, yung gulayan, hirap na hirap kami sa pagdidilig. Ito, ang babaw na ng tubig oh. Yan. Yan, so buti maganda yung panahon. Kasi kapag ano, sobrang init, mahirapan tayo dito. Yan, medyo maganda po yung panahon. So okay ito. So dito pa rin tayo sa ano, no, pagti-testing natin ng ano, ng harvester natin. Unang pasada ito. Ito yung pinaka buena mano kumbaga. So ito kasama to sa i-harvest itong portion na to. Maganda yung palay oh. Maganda. Ang nag-aasikaso nito, pinsan ko rin. Yung may-ari nito, pinsan ko rin sa kabilang side. So ang ganda ng palay oh. Ganda ng butil niya oh. Kita niyo yan? Tapos yung kapatid naman nung nag-aalaga dito, yun din ang nag-aalaga ng palayan ko dun sa kabilang ilog. Dalawang magkapatid sila. Kasi hindi kaya ng isa lang. So dalawa rin sila kinuha natin. Yan, para tulong na rin natin sa kanila. Ayan. So dito pa rin tayo no. So antabay lang tayo. Tingnan natin kung ano, may hintay ko pang matapos to. Kasi kailangan natin ito mga 2 oras siguro bago matapos. Pero kung sakali man na ano, hindi ko na mahantay, wala namang problema. Kasi may mga asikaso din tayo dun sa kabila. So ayan. Antabay lang muna uli. Antabay lang. Ito pala hindi muna raw, mga ilang araw pa. Ayan. So babalikan na lang to. Ayan, at saka pati itong kabila. Siguro mga ano pa, mga 3 to 4 days daw. Kaya yun lang muna. Baka wala pang kalahati hektarya pala to. Itong tinesting natin. Ayan, pero okay lang. Para at least na subukan natin dito sa malapit. Ayan, ganun pang sistema rito. Hahakutin na sa gilid. Tapos may ikakarga na sa, ano, sa truck o kaya tricycle. Ayan, tuloy-tuloy pa rin doon sa bandang dulo. Mabilis lang, saglit lang oh. Yun, nakatambak na rin yung kabila. Ito yung pinanihan oh. Bilis. So kung gusto mong magtanim uli, patubigan mo na yan. Rotavator na kasunod yan. After 2 weeks, may tanim na uli yan. Kung gusto natin ng mabilisan. So ganun po dito kapag may makinarya ka, mabilis lang. Hindi ka mukha nung araw, ang hirap. Talagang ano, pagbibilang ka ng buwan bago makatanim. Ngayon po dito sa amin 2 linggo pwede ka makapagtanim. Basta meron ka mga gamit. Ayan. So hintayin na po siguro natin kasi ano, 4 na pilapil na lang daw doon sa ano na medyo maliliit. So saglit na lang yan. Kasi ito nga malawak ito pero saglit lang. So antayin na lang po natin. kalahati na. Yung kabilang side pala hindi pa nyo may isasama yung banda dyan. Bali 3 days pa. So babalikan na lang yan. So ayun, tapos na pala. Yung 4 na pilabil doon, hilaw pa daw. So isasabay na lang sa mga Webes siguro. Dito sa 2 hektaryang aanihin. Kaya tapos na. So tingnan natin kung nakailang sako. Halos ano lang, 1 hour lang o higit 1 oras.
Tingnan natin yung nakailang sako. So ayun, nakaano pala, 28 sako. So yung 10% niyan, dapat kulang-kulang 3. So ibibigay na yan 3 sako. Mga 1 oras mahigit na nag-harvest. So okay na So ganun ang sistema dito. Kapag meron kang harvester. So ngayon lilipat sila kasi meron ding aanihin doon sa kabilang sapa. Mas malawak dito kasi sa estimate nila mga 50 to 60 kabans ang pwedeng maani ron. Kaya ito, didiretso na sila. Kaya meron tayong trailer para hindi na masyadong pinapagabang yung harvester. Hihilain na lang ng rotavator. So ito po bali sa Huwebes o kaya Biyernes. Mga 2 hektarya ito o mahigit. Yan din po ang maging schedule. Ngayon kasi medyo may konting green pa. Po? So yan po. Yan lang po muna siguro ang ating vlog sa ngayon. So ito po yung hinarvest Naka 28 po kaagad yan. Wala pang 1/4 hektarya po ito. Ganun kabilis ho. 1 oras lang wala pa. Tapos kaagad. So yan po muna siguro mga kalingap, mga katugang, mga kababayan po natin. Yan muna ang ating vlog sa ngayon. Unang gamit po ng ating harvester, yung Yanmar po natin, YH 850. Medyo malaki-laki po yun ng konti doon po sa kubutan natin. So at least po nasubukan natin. So mukhang okay naman. Na-testing natin, yung operator natin magaling naman. Halos mabilis lang, madiskarte. So lipat po ngayon uli. Tapos sa mga susunod, siguro po sa bandang weekend ngayon, linggo, merong isusunod. Tapos yung maramihan ho, mga mga 3rd week po ng buwan. Dahil nga po dadalhin na yun doon sa Albay. So ito lang po muna ang ating mixing vlog sa ngayon. So maraming salamat po na may nakapagbigay tayo ng konting info sa mga viewers ho ni Kuya July. Lalong lalo na po yung mga mahilig din po sa pagpa-farm o kaya yung mga gustong bumili ng equipment. Ito lang po ang konting idea o kaya na-share ko po sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa ating YouTube channel, saka po yung ating Facebook page. Maraming salamat. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga sunod pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawakin ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!